Balik tayo doon sa nakahukay ng gold bars, no, na 352 piraso na 12.5 kilos. Isang Buddha na babae na tumitimbang po ng halos 3,000 kilos at saka mga precious stones na kanila pong nahukay. May mga sign markers ito na nakalinya na mga punong baliti at nakatriangle na mga punong kawayan. Ibabahagi o ipinapabahagi niya sa inyo, sa atin, ang distansya ng nadiskubre nilang tatlong deposito ng Yamashita Treasure. Gaano kalayo, ano ang distansya nito bawat isang deposito dito po sa mga sign markers na nakalinya ng mga punong baliti at nakatriangle na mga punong kawayan. Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos ang video na ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa akin channel, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong kwentuhan, pagbabahagi po tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Mapa-Luzon, Visayas nga, Mindanao ay napakaraming sikretong naitago ang mga Japanese Imperial Army. At isa po ito sa ating itatapik ngayon, ang tungkol po sa nakahukay, nakakuha ng kayamanan Yamashita Treasure na 352 gold bars na 12.5 kilos ang bawat isang piraso at isang Buddha na babae ang kanila pong nakuha at kabilang ang iba't ibang klaseng mga precious stones at iba pang bagay na kung saan mga gamit ng mga Japanese Imperial Army. At ipinapabahagi nga ng ating ka-treasure hunter ang tungkol po sa kanilang natuklasan bago lang, sapagkat hindi lang pala nag-iisa ang deposito na kanila pong kukuhanin o huhukayin. So nakuha na nila ang ilan sa mga nakatagong kayamanan, subalit mayroon pa pala na dalawa na kailangan nilang kunin at ito po ay kasalukuyang kanila pong hinuhugot. Ang mga sign markers nga po ay tatlong nakahilirang punong baliti at tatlong nakatriangle na mga punong kawayan. At bukod pa dyan ay yung mga 3 drilled holes, no, dots na nakatriangular. At ito nga ay napagkuhanan nila ng mga giveaways at mga precious stones. Ito pong mga may drilled holes na tatlong dot. So ayon po sa nadiskubre ng ating ka-treasure hunter ay tatlong malaking Yamashita Treasure ang naitago sa area at nakuha na nila yung isa. At mayroon pa silang naditik sa kanila pong mga high-tech na gamit, no, mga scanner, na kung saan may dalawa pa sila ngayong kasalukuyang hinuhugot o kinukuha. So kanya pong isinishare o binabahagi yung kanila pong natuklasan, yung mga distansya doon po sa deposito bawat isa. So ayon po sa kanya, yung pagkatanim ng mga punong baliti ay halos magkapantay ang sukat. At yung distansya sa ilog, no, mula po sa mga puno ay halos kasukat din, no. At yung distansya ng bawat isang deposito ay parihas din ang sukat. So halos pari-parihas ang sukat ng bawat isang sign markers na kanila pong itinanim ng mga punong kahoy. At ayon po sa nakahukay na atin pong nakausap, nakachat, ay 3 feet, no,
3 feet, napakaraming sign markers na mga bato, no? HTM o hidden treasure markers ang kanila pong nakuha, ay wala doon ang kayamanan, no? Wala doon ang Yamashita treasure, doon po sa mga sign markers. Halos naubos nila ang mga sign markers doon po sa malapit sa mga punong baliti, sa nakatriangle na mga kawayan, ay medyo distansya doon po sa sign markers ang mga gold bars o deposito na kanila pong nahukay. At mula po doon sa napagkuhanan ng kayamanan ng mga gold bars, no, at Buddha, ay 50 meters din, no, ang layo mula sa isa pang deposito. At pagkatapos mula din doon sa isa pang deposito ay 50 meters naman ulit na nakahilera at facing northeast, no, nakaharap sa araw. Mula po doon sa sign markers, no, na nakatriangle na mga punong kawayan at nakalinya na mga punong baliti, ay nagdidistansya ito ng 50 meters, no, bawat isa. So kung titingnan natin yung punong baliti na nakalinya, sa dulo ay may nakatriangle ng mga punong kawayan nakaharap sa araw, no, northeast, ay 50 meters mula doon sa sign markers ay nandoon ang mga deposito. At bawat layo, no, bawat isang deposito ay may layo na 50 meters. So medyo distansya. So maaaring ito pong mga ganitong klaseng markers, sign, ay nagpapatunay na mayroon pa itong mga duplicate o kaparihas sa iba't ibang lugar sa buong bansang Pilipinas. Ito po ay nakadisenyo sa general ng Hapon na si Masaharu Huma, no, na inutusan po ni General Tomoyuki Yamashita. At posibleng napakarami po ito. Ito pong mga nakatriangle na mga punong kawayan, nakahilera ng mga punong kahoy, no, kahit anong klaseng punong kahoy na nakalinyang tatlo, no, at nakatriangle na tatlo, may dots na tatlo, may tuldok na tatlo, magkakasama-sama sila, puro triangular at puro nakalinya. Yan po ay tatlo na deposito. At ito nga nadiskubre ay may layo nga na 50 meters mula sa sign markers nakaharap sa araw, at bawat isang deposito ay may layo na 50 meters, no. So principles of 50 meters ito ang kanila pong nadiskubre. Nakalinya mula doon sa punong baliti na nakalinya, haharap sa araw, northeast, at mula doon sa dulo yung nakuha na isa ay 50 meters ang distansya mula po din sa isa, at mula doon sa pangalawa papunta sa pangatlo ay 50 meters din. So napakaganda yung pagkahanay, no, pagka-engineer ng mga Japanese Imperial Army. Napakagaling ang pagbaon, paglagay po ng mga treasure ng mga Japanese Imperial Army sa pagtago po. At posibleng ito sa buong bansang Pilipinas, no, may kaparihas talaga ito, no. Tandaan natin, may nagtatanong, may traps ba doon sa pinaglagyan ng gold bars? Wala, no. Kanila pong nakuha ang mga gold bars na nakahalo lang sa lupa, no, na walang traps. Malayo ang nakuha nilang bomba, malayo sa distansya po ng mga items, no. Wala doon sa mga bomba, sa mga sign. 50 meters pa nga ang distansya. So 50 meters, at posibleng mayroon din itong kaparihas, may 25 to 30 meters, no.
mayroon din itong mga 40 meters siguro, depende sa pagkatanim ng mga punong kahoy na nakalinya, at depende din sa pagka-triangle ng mga punong kawayan at mga punong kahoy. So ito po ay napakarami tayong na-discovering mga punong kawayan na naka-triangles, no? Marami tayong na-receive na mga videos na pinapadala sa atin na naka-triangle na mga punong kawayan. May nakalinyang mga punong kawayan, punong akasya, punong nara, punong tugas, no? Kung ano pa man yung puno na yan. At mayroong mga naka-triangular na mga batong malalaki ay kabilang sa mga ganitong klaseng mga sistema ng mga Japanese Imperial Army. So isa po itong susi, no? Kaya pala karamihan sa atin pong mga kababayang naguhukay ng mga naka-triangle ng mga punong kawayan, nakalinyang mga punong kahoy, ay nagpupuko sila doon sa mga sign markers ay distansya pa pala ng mga 50 meters, no? Posibleng yung iba 25 meters, no? 40 meters, 30 meters, pero kadalasan, no, ang mga ganito ay wala sa mga sign markers, no, malayo, no, walang palatandaan sa sentro ng mapagkuhanan ng kayamanan, maliban sa mga putik at lupa lang, no, nasa ilalim. Magtatanong anong kulay? Gray, no? Dark gray yung napagkuhanan ng gold bars, no? At ordinaryong lupa lang, walang sign, walang markers. Pero sa unahan doon ay malayo pa ang mga sign markers bago matatagpuan ang Yamashita Treasure. Yan po ay legit na napagkuhanan, at kaya natin binalikan ito kasi nakatsat nga natin ang may-ari, yung pong nakakuha ng Yamashita Treasure, at na-discover nga nila nga 3 nakahilira at 50 meters nga ang distansya bawat isa. So pinapaalam lang natin, pinapaabot natin sa ating pong mga kababayan na mga Yamashita Treasure Hunter na magkaroon ng idea, no? Hukay ng hukay, lalim na, wala pang nakuha, at ito ay magbukas ng pinto, no? Para po maintindihan natin kung talagang nandun ba sa sign o wala sa sign. So triangle ito ng mga punong kahoy, punong kawayan, at nakalinya ng mga punong kahoy na 3. Ito po ang mga sign markers niya. Naka-triangle na drilled holes, dots, kasama siya. Ito po mga triangle na mga punong kahoy at punong kawayan. Mga bato na naka-triangle at nakalinya ng mga bato o nakalinya ng mga punong kahoy na sadyang ginawa, no, final ng mga Japanese Imperial Army. So yun po ay tandaan natin, at ibahagi din natin ito. Yung mga nakapanood ay pwede ninyong ibahagi ang bidyong ito para po makapagbigay ng idea, no, na medyo malayo pala sa sign markers ang mga ganitong klaseng sign, no, na nakatriangle ng mga punong kawayan at mga nakalinyang mga punong kahoy. Northeast, tandaan po natin yan. Bago tayo magtapos, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, mga haters, bashers, mga mahilig po sa treasure hunting at hindi mahilig, ay maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe ay pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload, at bilang suporta po yan sa aking channel. So hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.